ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin, upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Si Ella ay lumaki sa isang tahanan na pinahahalagahan ang mabuting gawa. Madalas siyang paalalahanan na magpakabuti at gawin ang tama upang maging karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Kaya't sa murang edad, naging karaniwan sa kanya ang pag-aalala. Sapat na ba ang nagagawa ko? Tama ba ang mga desisyon ko? Ang buhay ay tila isang serye ng pagsusulit, kung saan ang pag-asa niya sa Diyos ay madalas nakatali sa kung gaano siya kasipag o kaayos. Hanggang sa isang araw, habang nagbabasa ng Biblia, naunawaan niya ang paalala ni Pablo kay Tito. Ang ating kaligtasan ay hindi bunga ng ating gawa, kundi ng habag ng Diyos. Walang sapat na mabuting gawa na makapaghihikayat sa kanyang pagtanggap. Ang pagmamahal at pagligtas niya ay nakaugat sa kanyang sariling kabutihan at habag, hindi sa ating merito. Ang tunay na pag-asa ay hindi nakabase sa ating tagumpay, sa tamang pagpili, o sa dami ng ating kabutihan. Ang ating pag-asa ay nakasentro kay Kristo, ang buhay na walang hanggan, ang katiyakan na hindi nagbabago kahit tayo'y manghina o magkamali. Sa Kanya, may katiyakan tayo ng kaligtasan at kagalakan na lampas sa kasalukuyang buhay. Ang tanong ay, kung patuloy ka pa rin bang umaasa sa gawa at kakayahan mo, o hinahayaan mo ang habag ng Diyos ang maging iyong sandigan at pag-asa? Panginoon, salamat po dahil ang kaligtasan ko ay hindi nakasalalay sa aking gawa, kundi sa iyong habag at kabutihan. Palakasin mo po ang aking pananampalataya kay Kristo at patatagin ang aking puso sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Turuan mo po akong mamuhay na may katiyakan at kapanatagan sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen.